Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nali-subscribe ay mag-subscribe na kayo sa channel natin dahil malaking tulong ito. Umpisahan na natin ang pagpapatuloy ng Global Freeze. Pauwi na sina Zhu Yongke at Sun Wanxi. Tinanong din ni Sun Wanxi si Zhu Yongke, "Senior sister, nakakaawa ang mga tao sa kabin sa ibaba. Naisip mo na ba kung paano sila tutulungan?" Medyo naging irritable ang mood ni Zhu Yongke. Kung may paraan siya, hindi ba't matagal na niya itong ginamit? Let's discuss it with Emma Zhang later. Kung hindi ito gagana, I'll be beg my uncle for mercy and let him come forward to talk to Emma Zhang. Hindi niya gustong pumunta kay Zhu Zeng para sa ganitong bagay. Binanggit niya ang ganitong bagay noong nag-ulat siya ng trabaho kay Zhu Zeng dati. Ngunit si Zhu Zeng ay nagpakita ng ganap na pagwawalang bahala, at sa halip ay pinuna si Zhu Yongke para sa pagkuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng lahat, iyon ang walang awa na tao na nagpasya na ibukod ang higit sa 1 milyong tao mula sa Blizzard City sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Hindi niya siniseryoso ang buhay ng tao. Ngunit hindi mapigilan ni Zhu Yongke. Wala siyang kakayahan sa kanyang sarili at maaari lamang humingi ng tulong. Kung wala sa kanila ang nagbigay pansin sa kanya, malamang na magtatago siya sa ilalim ng kubrekama at gumawa ng isang bungkos ng maliliit na perlas. Sa tanghali, oras na upang ilabas ang pagkain. Ang lahat sa ilalim ng kabin ay naghihintay para sa sandaling ito. Sa katapusan ng linggo, may nilaga sa kanin ngayon. Ang matabang karne na hinding-hindi nila kakainin sa panahon ng kapayapaan ay ngayon ang pinakamasarap na bagay na hinahangad ng lahat. Binuksan ng crewman na nagbabantay sa pinto ang kadena, at isang sinag ng liwanag ang bumaril sa kabin mula sa itaas. Lumabas si Xi Changming sa ilaw at naglagay ng balde ng pagkain sa sahig ng kabin. Mula noong huling insidente ng Yamada Masanami, nawalan siya ng mga katulong at magagawa lamang niya ito sa kanyang sarili sa bawat oras. Mga bagong handa na pagkain. Ang bagong steamed rice ay umuusok na may puting usok. Agad na napuno ng aroma ng nilagang karne ang buong madilim at mahalumigmig na lower cabin dahil sa lakas ng teknolohiya at pagsusumikap. Biglang may tunog ng gulo na lumulunok ng laway sa hangin. Hindi ko alam kung ilang pares ng mata ang nakatitig sa pagkain, at halos kumikinang na berde ang kanilang mga mata, parang mga gutom na ligaw na aso. Ngunit walang nangahas na tumakbo at lumaban para dito. Parang may hinihintay sila. Maya-maya, bumukas ang pinto sa huling kwarto sa kabin. Si Zaku, ang pinuno ng Stowaway Gang, ay naakit din sa amoy ng karne at lumabas ng silid. Sa likod niya ay 4 o 5 nakababatang kapatid na lalaki. Ang pangmatagalang pagsunod sa kanya sa kabin at ang pagpapakita ng kahinaan ni Lu Dahai ay nagpapahinga sa kanyang bantay. Kung ang isang leon ay dumaan sa isang kawan ng mga tupa, iisipin ba nito na ang mga tupa ay maglalakas loob na salakayin ito? Nang makita ni Zaku ang balde ng nilagang, hindi niya napigilang lumunok ng ilang beses. Bumilis ang kanyang lakad at dali-dali siyang pumunta sa timba ng bigas. Ang kanyang malalaking itim na mabalahibong kamay ay walang pakialam sa init, at kumuha siya ng isang malaking piraso ng nilagang at pinasok ito sa kanyang bibig. Halos manginig sa kaligayahan ang nararamdaman ng mainit na taba na namumuo sa kanyang bibig. Dahil sa lumitaw si Lu Dahai at ang iba pa sa harap ng pintuan ng kabin. Kinuha niya ang toothbrush sa manggas at mabilis na sinugod si Zaku. Walang sigaw o babala, isinubsob lang niya ang sarili sa harap ni Zaku, at ginamit niya ang buong lakas niya para isubsob ang dulo ng toothbrush niya sa leeg ni Zaku. Napakabilis ng mga pangyayari kaya pareho si Zaku at ang nakababatang kapatid na nasa likod niya ay naabala ng nilaga. Yay! Tinusok ng toothbrush ang leeg ni Zaku at bumulwak ang dugo. Napuno ng mantika ang bibig ni Zaku. Nanlaki ang mata niya sa sakit bigla at bigla siyang bumagsak sa lupa. Ngunit ang sandata na ito ay hindi isang kutsilyo pagkatapos ng lahat. Ito ay tumagos lamang sa 2 bahagi ng daan na hindi sapat upang maging nakamamatay. Walang pag-aalinlangan, diretsong umupo si Lu Dahai sa katawan ni Zaku, hinugot ang toothbrush at muli itong itinulak. Puno ng taba ang bibig ni Zaku at hindi man lang siya nakasigaw. Pagkatapos ng ilang beses na hindi niya inaasahan na ang duwag na tupang ito ay talagang maglalakas loob na lumaban at may lakas ng loob na patayin siya. Hindi lang natulala si Zaku, hindi rin naging maayos ang sitwasyon ng iba.
Maging ang ibang mga tao na sumang-ayon na makipagtulungan sa pagpapatalsik sa Stowaway Gang ay blanko na tumingin kay Ludahay na may dugo sa kanyang mukha. Tinutulungan nila kung sino man ang manalo. Kung hindi malinis na inalis ni Ludahay si Zaku, maaaring wala silang lakas ng loob na sumugod sa kritikal na sandali. Para naman sa mga nakababatang kapatid ni Zaku, hindi sila mas magaling. Lahat sila ay natakot. Pagkatapos nilang magising, ang una nilang reaksyon ay tumakbo pabalik at sumigaw. Hahaha! Hahaha! Tumawa si Ludahay at pagkatapos ay umungal ng marahas. Mabangis na tumingin ang kanyang mga mata sa mga taong nanonood sa kabin. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na si Zaku ay patay na. Bagamat hindi sila makapagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan, mayroon silang tradisyonal na bertud ng pag-ising sa cake. Sunod-sunod na naglabas ng sariling armas ang gang ng mga mangingisda. Ang ilan ay gumamit ng mga pinatulis na toothbrush, ang ilan ay gumamit ng mga nalansag na upuan sa banyo, at ang ilan ay nagbuwag pa ng isang bahagi ng mga binti ng kama. Hanggat may maaaring gamitin upang pumatay ng mga tao, ginamit nila ang kanilang pinakamayamang imahinasyon upang lumikha ng pinakamabagsik at malupit na sandata sa kanilang isipan. Patayin! Umungol si Rongi at nanguna sa pagsingil. Dose-dosenang mga ito ay sumugod, ngunit ang ilang miyembro ng Stowaway Gang ay hindi makalaban, at lahat sila ay mabilis na itinapon sa lupa. Pagkatapos ay lumabas ang lahat ng uri ng armas. Tumalsik ang dugo na parang walang bayad. Ang dugo ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na pinakakatutubo na kabangisan. Lumakad si Ludahay sa harapan at sumigaw, patayin ang lahat ng vampirang iyon at ibalik ang aming pagkain. Ang mga tao mula sa gang ng mga mangingisda ay sumugod, at ang iba ay sumunod sa likuran na may pulang mata. Pagkaraan ng ilang araw na pambubuli, biglang sumambulat ang emosyong pinipiga sa loob. Sa gilid ng Stowaway Gang, may nakapansin na may mali at mabilis na isinara ang pinto. Patay na si Zaku. Gusto nila tayong patayin. Harangin mo ang pinto dali, harangan mo. Mabilis nilang itinapon ang lahat ng makakapigil sa kanila. Ngunit sa ilalim na kabin, inalis ni Zhang Yi ang karamihan sa mga mapanganib na bagay upang maiwasan ang mga ito na magdulot ng gulo. Bukod sa kama, wala man lang nababakas na lamesa sa loob. Paano mapipigilan ng isang bolt ang napakaraming tao na sinusubukang patayin sila? 2 beses lang nabuksan ang bakal na pinto bago nasira ang trangka. Hawak ni Ludahay ang isang duguang toothbrush sa kanyang kamay at sumuli. Patayin! Wala naman siyang hindi kailangang kalokohan, umungol lang siya ng galit. Nagsimula ng madugong suntukan ang 2 panig. Ang mga taong pulang-pula ang mata tungkol sa pagpatay ay isa lang ang nasa isip nila sa oras na ito, na patayin ang lahat ng mga taong ito sa harap nila. Matapos magtiis ng gutom sa loob ng higit sa 10 araw, ang pinigilan na puot sa kanilang mga puso ay pinakawalan sa isang iglap, na ginawa silang mas nakakatakot kaysa sa mga tsakal. Ang mga miyembro ng Stowaway Gang ay hindi handang maghintay para sa kamatayan, kaya sinubukan nilang maghanap ng mga paraan upang lumaban. Ngunit hindi alintana kung sila ay nagkwenta o hindi, ang gang ng mga mangingisda at ang mga tao sa ibang mga kabin ang mas handa. Para sa labanang ito, lahat sila ay may mga kagamitan sa pagpatay at nakasuot ng makapal na damit. Sa itaas nila, napansin kaagad ng mga tao mula sa Yanliu Group na may mali. Ang matinis na hiyawan, tulad ng mga demonyo mula sa impyerno, ay patuloy na nagmumula sa ilalim ng sahig. Mabangis na sigaw ang gumising sa ilang taong natutulog pa. Anong nangyayari? Saan nanggagaling ang tunog? Sa baba, ang sigaw sa ibaba. Ito ba away? Maraming tao ang mabilis na humiga sa sahig upang makinig sa mga tunog sa ibaba. Maya-maya, nanlaki ang mga mata nila. Papatay, may papatay sa ibaba. Ang mga tao sa grupong Yanliu ay nanginginig sa takot. Kung ikukumpara sa mga tao sa ilalim ng kabin, ang kanilang kapaligiran sa pamumuhay ay napakahusay. Maraming pagkain at pampainit araw-araw. Sa paglipas ng panahon, matagal na silang nawalan ng pangunawa sa kamatayan at kaguluhan. Ngayon lang nila naalala ang katatakutan sa Rock Current Island. Mabilis na bumangon si Che Haicheng mula sa sahig. Upang maangkin ang kredito, agad siyang lumabas ng pinto, pagkatapos ay lumapit sa pintuan ng kabin at buong lakas itong binasag. Nakakapatay ng tao. May pumapatay dyan. Sa oras na ito, kumakain pa rin ang karamihan sa mga tripulante, at ilan lang ang mga tripulante ang nagpapatrolya.
Hindi pa nila natuklasan ang kalunos-lunos na sitwasyon sa lower cabin. Gayunpaman, ang sigaw ni Chi Haicheng ay nakakuha ng kanilang atensyon. Nang marinig ng isang tripulante ang mga salitang pinatay, sumimangot siya at naglakad. Sa pamamagitan ng puwang sa pintuan ng cabin, itinaas niya ang kanyang baril at nagtanong, ano ang nangyayari? Ano ang sinisigawan mo? Tumitig si Chi Haicheng at medyo natakot, sa ibaba, may mga mamamatay tao sa cabin sa ibaba. Sa oras na ito, nakinig ng mabuti ang tripulante, at sigurado, malabo niyang narinig ang mga putok ng matinis na sigaw mula sa ibaba. Seryoso siyang tumingin at agad na bumalik sa control room. Sa control room, ang crew member na responsable sa pagsubaybay ay kumakain habang nakalilibang na naka-cross legs at pinapanood ang lahat ng nangyayari sa cabin. Nagsimula na ang away. Tanong ng crew na dumating. Habang nagsasalita siya, lumapit siya at tiningnan ang eksena sa screen ng surveillance. Gayunpaman, walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, dahan-dahan siyang nagpakita ng kakaibang ngiti, at saka dahan-dahang umupo at pinanood ito kasama ng crew member na nanonood sa surveillance. Sino ang pinag-aawayan ng mga tao? Ang dating grupo ba ng mga stowaways at mga mangingisda? Di ba? Sabi ko na nga ba maya-maya ay mag-aaway na sila. Totoo naman. Hoy, mukhang ang mga mangingisda ang may kapangyarihan. Not. Tulad ng inaasahan sa tao ni Ludong, noong una ay nag-aalala ako na mapatay siya ng mga smuggler na yon. Hehehe, nakakatuwa naman. Akala ko'y may kalakasan ang mga nanyang guys na nagpuslit sa hangganan. Hindi ko inaasahan na grupo pala sila ng mga palaka sa balon, krok-krok. Gusto mo bang sabihin kay Boss Tayan? Kumakain si Boss Tayan. Tatawagan ko siya mamaya. Mukhang magtatagal ang away. Bakit ka ba nababalisa? Hindi man lang mukhang balisa ang dalawa, nakaupo lang sila sa harap ng surveillance video at tahimik na hinahangaan ang lahat. Upang mailigtas ang mukha para kay Lee Zongyu at sa iba pa, ang gitnang kabin kung saan matatagpuan ang Yanliu Group ay mayroon lamang mga surveillance camera na naka-install sa mga pampublikong lugar tulad ng mga corridors. Ngunit ang ilalim na kabin ay dating isang lugar ng imbakan, kaya ang bawat espasyo ay sinusubaybayan. Masasabing nitong mga nakaraang panahon, lahat ng nangyari dito ay ganap na kontrolado ng Siguro sa madilim na gabi, hindi masyadong malinaw ang mga detalye ng kanilang plano. Ngunit ang bawat tripulante sa barkong ito ay isang bihasang marino at mandirigma. Just through some micro details, mararamdaman mo na may magaganap na ganung kalaking away sooner or later. Walang pakialam sa laban. Dahil lahat ay nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Masasabi pa natin. Maliban kina Zhu Yongke at Sun Nuanxi, na pinaka-inosente at walang takot sa apokalipse, inaasahan na ng iba kung ano ang mangyayari ngayon. Sa itaas na palapag, sina Zhang Yi at Zhu Qier ay nakasuot ng pajama, naglilibang sa almusal at nanonood ng mga programa sa big screen niya. Sina Zhu Yongke at Sun Nuanxi ay ginising ng bata at sinimulan na ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa pagsuyo sa bata. Si Lao Tian at ang iba pang mga mandaragat ay nag-aalmusal, nag-uusap tungkol sa chismis upang maibsan ang kanilang pagkabagot. Paminsan-minsan, may dumarating na live actor at magtanghal ng talk show. Sa ilalim ng kabin, ang mga sigawan ng pakikipaglaban ay nakakataba at nakakatakot. Pumapatay na parang baliw, lahat ay pumapatay na parang baliw. Sa simula, malinaw mo pa ring makikilala ang sarili mong mga tao at ang mga stowaways. Ngunit pagkatapos ng labanan, ang lahat ay napuno ng dugo at walang malinaw na mga palatandaan, kaya ang mga aksidenteng pinsala ay dumami. Mayroon ding mga tao na sinasamantala ang kaguluhan upang maglunsad ng mga palihim na pag-atake sa mga taong karaniwang hindi nila gusto. Kinuha ng isang lalaki ang binti ng kama at hinampas ang likod ng ulo ng kanyang amo. Hindi akalain ng amo na hindi siya mamamatay sa kamay ng isang stowaway, ngunit sa driver na dati niyang pinagkakatiwalaan. I'm sorry, matagal na kaming magkasama ng asawa mo. Tiningnan ng driver ang kanyang katawan na nakahandusay sa lupa at malamig na sinabi. Para sa pangamba na baka hindi kumpleto ang kanyang pagkamatay, hindi nakalimutan ng driver na saksakin siya sa ulo ng mahigit 10 beses, at tumanggi siyang tumigil hanggang sa duguan at duguan ang pambubugbog. May mga tao din na namalilang ng tawag dahil natatakot silang matuklasan ng iba at maparusahan sa hinaharap, kaya walang tigil na pinapatay ang mga kasama.
Nang maglaon, maraming tao ang nagsimulang magkaroon ng mental breakdown at papatayin ang mga taong nakita nila. Ang mga tao ng Yanliu Group ay lubos na nakaramdam ng kalunos-lunos na sitwasyong ito. Marami ang nakahiga sa sahig habang nakikinig sa mga tunog. Ang ilang mga tao ay nagtalukbong ng mga kubrekama at nanginginig sa sobrang takot. Huwag kang mag-away dito. Wala pa bang aksyon ang mga tao sa barko para suppuin ito? May mga baril sila, kaya tiyak na matatapos ang kabuluhan, di ba? Pero matagal na tayong naglalaban at wala pang narinig na putok ng baril. Bakit hindi pa kumikilos ang mga nasa taas? Sa mga silid nina Li Zongyu at Zhang Weiwei, sila at ilang mga batang pinoprotektahan nila sa isla ay nanirahan. Iyon ang mga estudyanteng pinangunahan ni Li Zongyu sa Yanliu Island para magbakasyon. Napaharap sa gayong impyerno, malumanay na inaliw ni Zhang Weiwei ang mga bata at hiniling sa kanila na takpan ang kanilang mga tainga at ihinto ang pakikinig. Sinabi niya kay Li Zongyu, matagal nang nagaganap ang labanan doon, hindi ko alam kung ano ang kaguluhan. Bakit hindi pa kumikilos si Kapitan Zhang at ang iba pa? Sa oras na ito, ang negosyanteng si Marvin, na nasa tapat ng kama, ay inililipat ang kanyang mga paa sa bintana, na naglalaan ng oras upang maisuot ang kanyang sneakers. Nang marinig nina Li Zongyu at Zhang Weiwei ang sinasabi ni Ma Wenzheng, napatingin silang dalawa sa kanya. Ibinaba ni Li Zongyu ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Ma Wenzheng. Nalilitong tanong ni Zhang Weiwei, Ama, ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito? Pinapanood lang ba nila ang mga tao sa ibaba na ginagawa ang anumang gusto nila? Napapikit si Marvin at sa muling pagdilat ay puno ng habag ang kanyang mga mata. Ang aming barko ay parang isang nakabukod na isla at ang mga supply ay limitado. Kung tama ako, si Zhang ay isang napaka-rational na tao. Siya sa una ay kinokontrol ang bilang ng mga tao sa barko upang mapanatili ang balanse sa barko upang hindi maging sanhi ng kakulangan ng mga supply ng kaligtasan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang binibini na nagngangalang Zhu ay gumawa ng desisyon ng walang pahintulot at idinagdag ang pasanin ng higit sa 20 katao sa kanya. Kung hindi tayo makahanap ng solusyon, baka lahat tayo sa barko ay hindi makaligtas. Hindi tanga si Zhang Weiwei, agad niyang naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Ma Wenzheng. So, sinadya nilang pinayagan ang pagpatay sa ibaba para mabawasan ang mga tao sa barko. Bahagyang ngumiti si Ma Wenzheng, to be precise, ito ay tinatawag na personal optimization. Sumimangot si Zhang Weiwei, naramdaman niyang medyo malupit ito. Kaya lang, naranasan din niya ang krisis sa Yanliu Island, at hindi ganoon ka-inosente at katawa-tawa. Naiintindihan ko rin sa puso ko na walang ibang pagpipilian. Kaya lang nagkaroon ng sobrang gulat sa puso niya. Pero ang mga tao sa bottom cabin ay na-clear na sa simula. Kung may mangyari ulit mamaya, tayo rin ba? Nag-aalala siyang tumingin kay Li Zongyu. Ang pag-aalala na ito ay hindi walang dahilan. Si Zhang Yi ay nagbibigay ng impresyon sa mga tao na siya ay isang walang awa na tao na kayang gawin ang ganoong bagay. Lumapit si Li Zongyu, hinawakan ang kanyang bahagyang malamig na kakins, at inaliw siya, huwag kang mag-alala, hindi ito magiging ganoon. Malaki pa rin ang halaga natin sa kanya. Sa puntong ito, bahagyang huminto siya. Kahit na may mangyari, hindi natin ito gagawin. Sa madaling salita, kahit na magsagawa ka ng pag-optimize ng populasyon, dapat kang magsimula sa ibang mga tao sa Rockflow Group. Napabuntong hininga si Zhang Weiwei, ngunit hindi tuluyang mawala ang pag-aalala sa kanyang noo. Ibinaba rin ni Ma Wenzheng ang kanyang ulo at nag-isip sandali, at sa wakas ay umiling siya ng walang magawa. Wala siyang masyadong sinabi, dahil sa mga oras na ito, maaari na lang niyang piliin na mangyari ang tadhana. Kahit na ang isang malaking negosyante na abala sa shopping mall ay hindi mahuhulaan kung ano ang mga aksidenteng mangyayari sa paglal. Ang kapayapaan ay ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit sino ang makapaghuhula sa kalooban ng Diyos? Ang pinakamasamang kinalabasan ay wala sa kanila ang makakaligtas. Hindi lang sila ang may ganitong mga alalahanin. Sa iba pang mga kabin ng Yanliu Group, lahat ay natakot din dahil sa matinis na hiyawan sa ibaba. Ang ilang mga tao ay nagsabi sa katakutan, tapos na, magsasagawa sila ng isang malaking paglilinis. Magsisimula ito sa ilalim na kabin, at ito na ang ating pagkakataon. Tinakpan ni Baimo ang kanyang sarili sa kubrekama at nanginginig na sinabi. Oh, my God! Alam kong mangyayari ito. Una si Emo Yamada, tapos yung mga pasahero sa ibaba.
Hindi ba malapit na ang turn natin? Damn it, kung alam ko lang sana hindi muna ako sumakay sa barko. Si Xion Fan, na nasa itaas na kama sa itaas niya, ay pinagpapawisan ng malamig sa kanyang noo at bumubulong. Alam kong magiging ganito. Hindi sila ganoon kabait para bawiin tayo. Dapat matakot sila na ibunyag natin ang sikreto at papatayin nila tayong lahat sa daan. Dam. Hinampas niya ng malakas ang kama, naggangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang ekspresyon ay napakabangis. Sinabi ko na ang mga tao ng Huaxu State ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung naniniwala tayo na darating ang barkong Colombian upang iligtas tayo, maaari tayong maghintay. Si Cha Haicheng ay nakaupo sa kama na may taimtim at nag-aalalang hitsura sa kanyang mukha. Nakaranas sila ng apocalyptic crisis sa loob ng kalahating taon. Kahit na ang sitwasyon sa Yanliu Island ay hindi kasing trahedya ng Tianhai City, nag-iwan pa rin ito ng malaking psikolohikal na anino sa kanila. Bukod pa rito, mahigit 10 araw silang nasa barko at naglalagalag-gala sa dagat na lalong nagpatindi ng kanilang takot. Dahil sa isla, maaari pa rin nilang piliin na tumakas kapag nakatagpo sila ng Sinabi ito ni Xion Fan na parang hindi siya mula sa Huaxu Kingdom. Gayunpaman, kahit na ang lahat ng naroroon ay may mapanuksong ngiti sa kanilang mga labi, hindi sila nagulat sa kanilang mga puso. Dahil karaniwang lahat ng manggagaling sa Huaxu Kingdom ay hindi magsisikap na siraan ang bansang iyon. Kung hindi, paano mabibigyang katwiran ang kanilang pagpili? Nanlaki ang mga mata ni Xion Fan, puno ng dugo ang kanyang mga pupil. So, dapat may binabalak sila. Dapat may malaking sikreto sa atin, lalo na si Li Zongyu. Ang mga salitang ito ay nagpasimulang mag-isip ang lahat sa kabin. Ang sikreto, tama ka, ang sikreto ay dapat kay Li Zongyu at sa iba pa. Kung hindi ay hindi magiging magalang ang kapitan sa kanila, at handang iwi tayong mga dayuhan para sa kanilang kapakanan. Medyo natuwa ang mga mata ni Chi Haicheng. As long as we can master this secret, wala ba tayong bargaining chip para mabuhay? Ano ang sikreto? Pagkatapos ng kalahating taon na pananatili sa Yanliu Island, wala pa ba tayong alam tungkol kay Li Zongyu at sa kanyang asawa? Pag-isipan mong mabuti, baka ito na ang trump card natin para iligtas ang buhay natin sa hinaharap. Tumingin si Chi Haicheng sa lahat at hiniling sa kanila na gamitin ang kanilang isip hanggat maaari upang alalahanin ang lahat ng nangyari sa Yanliu Island. Sa oras na yon, ang lahat ay abala sa pag-survive, at kahit na ilang beses na nahulog sa mga desperado na sitwasyon. Sa ganoong uri ng kapaligiran, anumang lihim ay walang halaga, at hindi nila maiwasang ibunyag ito. Ngunit sa simula, ang mga bagay na walang pakialam ay maaari na ngayong maging susi sa kanilang kaligtasan. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pagpatay sa lower cabin. Hindi ko alam kung ilang tao ang namatay, ngunit ang bawat cabin ay tumutulo ng dugo, at ang mga bangkay ay nakabitin sa lahat ng dako sa cabin. Hanggang sa halos mawala ang kilusan ay sinabi ng crew member na responsable sa pagbabantay sa surveillance kay Lao Tian kung ano ang nangyari. Matapos itong marinig ni Lao Tian, kumatok siya sa pintuan ni Zhang Yi. Zhang, nasa baba na yan. Nagsabi ng ilang salita si Lao Tian sa tainga ni Zhang Yi. Walang ekspresyon sa mukha ni Zhang Yi, naiintindihan ko. Napatingin siya sa katabi niyang bahay ni Zhu Yongke. Pumunta ka at ipaalam kay Miss Zhu at hayaan siyang humawak nito. Siya ang naglagay ng mga stowaway sa barko, kaya syempre, kailangan niyang harapin ang problemang ito. Sinabi na ito ni Zhang Yi. Kahit na ito ay mas maaga, kung hindi dahil sa mga salita ni Zhu Yongke, hindi sana binalak ni Zhang Yi na isama ang lahat sa ilalim ng kabin. Tumango si Lao Tian ng alam. Bumalik si Zhang Yi sa silid at nagpakita ng kakaibang ngiti kay Zhu Qier, na nakasuot ng silk nightgown. Magbihis ka na at ihahatid kita para makita ang saya. Binuksan ni Zhu Qier ang kanyang magagandang mata, nanunood ka ba ng masaya? Sa kabilang banda, kumatok na si Lao Tian sa pinto ni Zhu Yongke. Sa oras na ito, mukhang medyo pagod si Zhu Yongke. Sinuyo nila ni Sunuan si Tommy at hinayaan siyang makatulog sa simpleng crib. Ang pagkakita kay Lao Tian sa umaga ay nagbigay kay Zhu Yongke ng kahina-hinalang ekspresyon sa kanyang mukha. Matandang Tian, anong problema kung pumunta ka dito ng madaling araw? Puno ng solemnidad ang mukha ni Lao Tian. Zhu, may nangyari sa lower cabin. Nagkaroon ng away sa pagitan ng mga taong naunang sumakay sa bangka at ng mga taong Su. Biglang sumimangot si Zhu Yongke, bakit sila nag-aaway? Magdudulot talaga ng gulo.
You can just handle this little matter yourself. You don't need to come to me. Sinabi ni Lao Tian, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo malaki ang mga bagay at maraming tao ang namatay. Nagulat si Zhu Yongke, ano? Maraming tao ang namatay. Paano ito nangyari? Kaswan na sinabi ni Lao Tian, mukhang kulang ang pagkain, at matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ng mga stowaways, hindi nasiyahan ang ibang tao. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyayari sa dagat, at ito ay hindi karaniwan. Ang maliit na mukha ni Zhu Yongke ay biglang namutla, at ang kanyang mukha, na sa una ay pagod dahil sa mahinang pahinga, ngayon ay mukhang mas lumalait. Hindi niya maiwasang mapaatras ng ilang hakbang, at halos mawalan ng malay nang magdilim ang kanyang paningin. Zhu, okay ka lang? Hindi makapaniwala si Zhu Yongke na ang mga tao sa ilalim ng kabin ay namatay dahil sa kakulangan ng pagkain. Paanong may pumatay ng tao para lang sa kaunting pagkain? Hindi niya mawari. At ang pinakamahirap para sa kanya na tanggapin ay ang pangyayaring ito ay maaaring nangyari dahil sa kanya. Kung may namatay, hindi kaya siya ang may kasalanan? Hindi mo pa masasabi. Baka hindi naman sila nag-aaway sa isyong ito, o baka matagal na silang may conflict. Bulong ni Zhu Yongke sa kanyang sarili na ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Nag-aatubili na sinabi ni Lao Tian, napakagulo ngayon dyan. Kailangan mong sumama sa akin para makagawa ng ideya. Hinawakan ni Zhu Yongke ang kanyang noo at sinabing, hindi ako makakapunta. Mas mabuting hanapin mo si Zhang at hayaan siyang humawak sa bagay na ito. Hindi niya gustong harapin ang ganoong masamang sitwasyon. Hindi makapaniwala si Zhu Yongke sa kanyang narinig. Sinabi ba talaga niya? Siya ang kapitan, paano siya magiging iresponsable? Maging si Lao Tian, na maraming karanasan sa lipunan, ay hindi maiwasang matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Yongke. With more than 20 years of skill in this punch, hindi niya talaga kinaya. Sa sandaling ito, nagpalit ng damit sina Zhang Yi at Zhu Qier at lumabas ng silid. Narinig ko ang pag-uusap ni Lao Tian at Zhu Yongke. Sarcastic na sinabi ni Zhang Yi, bakit, nakalimutan na ba ni Miss Zhu ang kanyang ginawa at iniatang ang lahat ng responsibilidad sa iba? Kinailangan pa ni Lao Tian na bigyan ng mukha si Zhu Yongke at hindi siya naglakas loob na magsalita ng tapat. Ngunit hindi siya masisira ni Zhang Yi. Nagalit si Zhu Yongke nang marinig niya ang pangungutya ni Zhang Yi. Hindi ko sinabing wala akong pakialam. Medyo hindi ako komportable sa pag-aalaga sa mga bata nitong nakaraang 2 years. Hindi makapaniwala si Zhu Yongke sa kanyang narinig. Sinabi ba talaga niya? Siya ang kapitan, paano siya magiging iresponsable? Maging si Lao Tian, na maraming karanasan sa lipunan, ay hindi maiwasang matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Yongke. With more than 20 years of skill in this punch, hindi niya talaga kinaya. Sa sandaling ito, nagpalit ng damit sina Zhang Yi at Zhu Qier at lumabas ng silid. Narinig ko ang pag-uusap ni Lao Tian at Zhu Yongke. Sarcastic na sinabi ni Zhang Yi, bakit, nakalimutan na ba ni Miss Zhu ang kanyang ginawa at iniatang ang lahat ng responsibilidad sa iba? Kinailangan pa ni Lao Tian na bigyan ng mukha si Zhu Yongke at hindi siya naglakas loob na magsalita ng tapat. Ngunit hindi siya masisira ni Zhang Yi. Nagalit si Zhu Yongke nang marinig niya ang pangungutya ni Zhang Yi. Hindi ko sinabing wala akong pakialam. Medyo hindi ako komportable sa pag-aalaga sa mga bata nitong nakaraang 2 years. Ayaw niyang makakita ng dugo. Hindi siya pinakawalan ni Zhang Yi. Para kang nag-aalaga sa anak ko. Walang nakiusap na gawin mo to. If you can only talk the talk, and if you can't actually do what you say, just admit it. I can handle this matter, but it's just a wash. Kaya lang, kung ganoon, kapag may nangyari in the future, you can just shut your mouth quietly. Nakangiting tumingin si Zhang Yi kay Zhu Yongke, ang kanyang mga mata ay makahulugan, puno ng panunuya at paghamak. Ito ang pinaka hindi kinaya ni Zhu Yongke. Sa sobrang galit niya ay biglang umakyat ang dugo niya, sino ba ang nagsabing hindi ako maglalakas loob? Pumunta ka lang, kahit sinong katakutan mo. Malakas niyang isinara ang pinto, pagkatapos ay hinila si Sun Wanzi at hiniling na magpalit ng damit at sumama sa kanya para tingnan. Narinig na ni Sun Wanzi ang pangkalahatang ideya at nagtanong ng may takot, hindi ba maraming tao ang patay? Sinabi ni Zhu Yongke, okay lang, maliit lang naman ang conflict sa laban para sa pagkain. Paano kaya itataya ng isang tao sa mundong ito ang kanilang buhay para sa kaunting pagkain?
Sa tingin ko, nagkaroon na sila ng conflicts. Gusto akong pagtawanan ng lalaking may apelyidong Zhang buong araw, hindi ko hahayaang murahin niya ako. Hindi alam ni Zhu Yongke ang kabigatan ng problema sa oras na ito. Kung ikukumpara sa kanya, nakaranas si Sun Wanzi ng ilang masalimuot na bagay sa Yanliu Island. Ngunit sinabi ito ni Zhu Yongke sa oras na ito at hindi siya makatanggi. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang munting tagasunod ni Zhu Yongke. Nagpalit ng damit ang dalawa at lumabas ng kwarto. Nakarating na sina Zhang Yi, Zhu Qier, at Lao Qian sa labas ng kabin, masayang nag-uusap, naghihintay na dumating sila. Naglakad sina Zhu Yongke at Sun Wanzi sa pintuan at nakita sina Zhang Yi at Zhu Qier. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Zhu Yongke. Naramdaman niyang pumunta. Sinabi ni Zhu Yongke, okay lang, maliit lang naman ang conflict sa laban para sa pagkain. Paano kaya itataya ng isang tao sa mundong ito ang kanilang buhay para sa kaunting pagkain? Sa tingin ko, nagkaroon na sila ng conflicts. Gusto akong pagtawanan ng lalaking may apelyidong Zhang buong araw, hindi ko hahayaang murahin niya ako. Hindi alam ni Zhu Yongke ang kabigatan ng problema sa oras na ito. Kung ikukumpara sa kanya, nakaranas si Sun Wanzi ng ilang masalimuot na bagay sa Yanliu Island. Ngunit sinabi ito ni Zhu Yongke sa oras na ito at hindi siya makatanggi. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang munting tagasunod ni Zhu Yongke. Nagpalit ng damit ang dalawa at lumabas ng kwarto. Nakarating na sina Zhang Yi, Zhu Qier, at Lao Qian sa labas ng kabin, masayang nag-uusap, naghihintay na dumating sila. Naglakad sina Zhu Yongke at Sun Wanzi sa pintuan at nakita sina Zhang Yi at Zhu Qier. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Zhu Yongke. Naramdaman niyang pumunta. Pinangunahan sila ni Lao Qian sa unahan, at sa daan ay nakasalubong nila ang mga tripulante na may hawak na mga rifle na nagbabantay. Lumapit si Lao Qian at sadyang nagtanong sa isang tripulante, kumusta ang labanan doon? Sinulyapan ng tripulante sina Zhang Yi at Zhu Yongke at sinabing, maraming tao ang namatay, ang kanilang mga laman at dugo ay napakadugo na hindi nila makita. Biglang tumibok ang puso ni Zhu Yongke at Sun Wanzi. Masyado bang exaggerated? Walang kamalay-malay na hinawakan ni Zhu Yongke ang kanyang braso. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay lumampas sa kanyang inaasahan. Naging abala siya sa pag-aalaga kay Tommy nitong mga nakaraang araw, at naisip niyang walang malaking mangyayari doon. Ilang araw na lang, paano kaya ito mag-develop ng ganito? Sinabi ni Zhang Yi, dalhin mo kami at tingnan. Gayon din, hayaang ihanda ng lahat ang kanilang mga sandata. Kung magkamali ang sitwasyon, direktang linisin ang lugar. Ang mga taong matagal nang nagugutom ay nanganganib na hayaan ang kanilang mga sarili na lamunin ng kadiliman kapag sinimulan nilang ilabas ang kanilang mga panloob na demonyo. Katulad ng isang batang lobo na nakatikim ng dugo, pagkatapos mabaliw, wala siyang makikilala. Hindi natatakot si Zhang Yi, ngunit hindi niya kailangang kumilos ng personal para makitungo sa mga ordinaryong tao. Namutla ang mukha ni Zhu Yongke, at napaatras si Sun Wanzi, hindi nangahas na sumulong. Ngunit hinihimok sila ni Zhang Yi mula sa likuran. Tara, hindi ka ba mahilig maglakad? Gusto mo bang magpahinga saglit bago tumawid? Wala nang paraan si Zhu Yongke sa oras na ito, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at sinabing, just go. Walang dapat ikatakot. Isang grupo ng mga tao ang tumawid sa antas ng Rockflow Group at naglakad patungo sa ibabang kabin na may mga kargadong baril. Nang makita ng mga tao sa Yanliu Group ang eksenang ito, hindi nila naiwasang magsimulang magsalita. Maraming tao ang darating, lahat ay may mga baril. Naku, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang namatay doon. Naamoy ko ang malakas na amoy ng dugo. Masyadong malupit. Si Baimo at ang iba ay nag-aalala sa silid, at sinusubukan ng lahat na alalahanin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Sana mahanap nila ang sikreto. Ang sikreto na nagpabalik kay Zhang Yi at sa iba pa kahit na naglalakbay sila sa karagatan. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa sa ibabang kabin. Sa oras na ito, ang pinto ng kabin ay nakalock pa rin ng mahigpit gamit ang isang kandado na bakal, ngunit ang malakas na amoy ng dugo ay maaaring maamoy mula sa malayo. Matagal nang sanay si Zhang Yi at ang iba pa, kaya wala pa silang mga ekspresyon. Ngunit halos gustong sumuka sina Zhu Yongke at Sun Wanzi. Pagdating nila sa masikip na pintong bakal, nakita nila ang umaagos na dugong itim na umaagos mula sa siwang ng pinto, na umaagos hanggang sa paanan ni Zhu Yongke. Ano? Lalong namutla ang maliit na mukha ni Zhu Yongke, at hindi niya napigilang mapasigaw at tumalon pabalik.
Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at sa sandaling ito, napagtanto na niya na ang mga bagay ay umuunlad ng higit sa kanyang inaasahan. Malamig na sinabi ni Zhang Yi, buksan ang pinto. Lumapit ang isang tripulante dala ang susi, binuksan ang mabigat na kandado ng bakal, at pagkatapos ay inalis ang kadena ng bakal ng pabilog. Walang ekspresyong itinaas ng lahat ng tripulante ang kanilang mga baril at itinutok sila sa pintuan. Crunch! Ang bakal na pinto ay maingat na itinulak ng dalawang tripulante, at isang mas malakas na amoy ng dew. Nakahanda na si Zukir at tinakpan ang kanyang ilong ng basang panyo. Mariing ipinikit ni Zhu Yongke at Sun Nuanzi ang kanilang mga mata, walang lakas ng loob na tingnan ang eksena sa kabin. Hindi sila pababayaan ni Zhang Yi. Hindi ka ba sa una ay napakabanal? Hindi mo ba sinusubukang iligtas ang mga tao kahit na wala kang kakayahan? Halika, tingnan mong mabuti ang iyong obra maestra. Gamitin ang iyong mga mata para alalahanin na ito ang trahedya na dulot ng iyong walang kakayahan na Holy Mother Heart. Huwag kang magtago sa likod, Miss Zhu, ikaw ang namamahala dito. Sa tingin ko ay dapat mong pahalagahan ito. Kailangan mo pang magdesisyon, buksan mo ang iyong mga mata. Napagalitan si Zhang Yi, at si Zhu Yongke at Sun Nuanzi ay natakot kaya binuksan nila ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang tanawing hinding-hindi nila malilimutan. Sa mahaba at makitid na koridor may dugo sa lahat ng dako. Ang lupa ay natatakpan ng mga katawan ng mga refugee, ang dugo ay tumalsik, at ang mga dingding at kisam ay natatakpan ng mga sirang snowflake. Durog-durog na ang katawan ng ilang tao, at hindi malinaw kung ano ang hitsura ng kanilang mga mukha. May mga taong namimilipit pa sa lupa, pero nakahinga lang sila at wala ng hangin. Sa ganoong bukid ng Shura, talagang maraming tao, puno ng dugo, kumukuha ng malalaking subo ng kanin at nilagang karne sa harap ng rice bucket, anuman ang dugo sa kanilang mga kamay. Ngayon halos kalahati ng mga tao sa buong ibabang kabin ay patay, at walang natira upang makipagkumpetensya sa kanila para sa pagkain. Maaari silang kumain ng buo sa bawat pagkain. Nang matagpuan nila si Zhu Yongke at ang iba pa, tiningnan lang nila sila ng manhid, at pagkatapos ay nagpakita ng nakakaalam ng ngiti. Ang AFI. Ang mga espiritu ng mga taong ito ay gumuho. Kahit hilingin sa kanila na mamatay ngayon, wala silang mararamdaman. Ano? Tinakpan ni Zhu Yongke ang kanyang ulo, biglang bumagsak at sumigaw ng malakas. Malinaw na ilang araw na ang nakalipas, ang mga taong ito ay buhay at maayos, at sila ay nagpulong ng magkasama sa bodega sa itaas. Ngunit ngayon, maraming tao ang naging malamig na bangkay sa lupa. Dahil ba sa kanya? Habang pinag-iisipan ito ni Zhu Yongke, lalo siyang nalugmok. Kung hindi siya nagpumilit na labanan si Zhang Yi at palihim na isinakay ang mga dagdag na tao sa bangka, baka wala sa mga ito ang nangyari. Kung mas bibigyan niya ng pansin ang kanyang mga nasasakupan nitong mga nakaraang araw at magsisikap na mag-isip ng paraan, maaaring malutas niya ang kanilang mga alitan. Masisisi kaya si Zhang Yi dito? Gusto niya talagang sisihin si Zhang Yi at ibigay ang lahat ng responsibilidad kay Zhang Yi para gumaan ang loob niya. Ngunit madaling linlangin ng mga tao ang iba, ngunit ang pinakamahirap na bagay ay linlangin ang kanilang sarili. Alam niya, ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Zhang Yi? Medyo malamig lang si Zhang Yi, ngunit ginawa niya ang lahat ng desisyon. Ang kanyang katigasan ng ulo at pagiging matuwid sa sarili ang pumatay sa mga taong ito. You've offy. Yumuko si Zhu Yongke at sumuka ng malakas. Nakaramdam siya ng matinding sakit, labis na kasuklam-suklam na kinasusuklaman niya ang sarili. Mabilis siyang nawala ng lakas at napaluhod, walang tigil ang pagsusuka. Isinuka niya ang lahat ng pagkain na kinain niya sa umaga, at pagkatapos ay nagsuka ng acidic na tubig. Para naman kay Sun Nuanzi, lalo siyang hindi nakayanan dahil sa sandaling nakita niya ang Shura Hell, siya ay nahimatay. Si Zhang Yi ay ganap na walang kamalay-malay, at ang mga tripulante ay hindi rin masyadong nakaramdam. Reklamo na lang nila, Liri, sobrang dumi, kailangan ko ulit maglinis. I won't do it, may mga tao pa rin dito na hindi patay. Hayaan mo na sila mismo ang bahala. Si Zukir ay itinuturing na isang taong nakakita ng malalaking eksena. Bahagya lang siyang kumunot ang noo at saka bumalik sa katinuan. Lumuhod siya at marahang tinapik si Zhu Yongke sa likod. Kaya dalawa lang ang tao sa eksena na sobrang nahihiya. Tumingin si Zhang Yi kay Zhu Yongke na nakaluhod sa lupa at nagsusuka, ngunit wala man lang siyang simpatya sa kanya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumuntong hininga,
Oh, paano ito naging ganito? Maraming tao ang namatay. Miss Zhu, you don't need to be too sad. I can't blame for this. Wala lang silang makakain. Pwede silang mamatay sa gutom. Bakit kailangan nilang makipagkumpetensya sa iba para sa pagkain? Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kay Zhu Shuai ang bagay na ito. Hinding-hindi ko hahayaang sisihin kanya sa bagay na ito. Lalong hindi komportable si Zhu Yunke matapos sabihin ni Zhang Yi. Nang marinig niya na magsusumbong si Zhang Yi kay Zhu Zeng, talagang nataranta siya. Sa karakter ni Zhu Zeng, kung alam niyang nakagawa siya ng ganoong katangahan, tiyak na madidismaya siya sa kanya. Pagdating ng panahon, kung mawawala ang pabor ng tiyuhin na ito, ang kanyang katayuan sa pamilya Zhu ay babagsak, lalo pa ang pag-promote sa sentro. Zhang Yi, please huwag mong sabihin sa tiyuhin ko ang tungkol dito. Sa desperasyon, nakalimutan niya ang tungkol sa kanilang kasunduan at dumiretso upang kunin ang binti ng pantalon ni Zhang Yi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Yi. Oh, ang bagay na ito, hindi mo ba ako pinapahirapan? Si Zhu Shuai din ang nominal na pinuno ko. Pumunta ako sa dagat para magmisyon sa ilalim ng kanyang utos. Kung hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa ganoong kalaking bagay, hindi ba mahihirapan akong gawin ito? Hanggang dito na lamang mga bossing, sa mga hindi pa nare-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para lalo po ako ganahan at lumago na ang ating munting channel.